1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Hallelujah. Dakilang Diyos, your words, your more praise, O God. Thank you so much, O God. Hallelujah. Sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ibigay sa amin. Salamat po sa mga salita mo. Ikaw po ang patuloy na kumilos at magmuna, Panginoon, sa po sa amin. Pangunahan mo kami, Ama, dahil wala po kami magagawa sa gana ng amin lamang. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo at dumudulog sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat at kapilain ka, purihin ka, Panginoon, sa gabi ito, sa hapon ito, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Okay. Kayo na po yung mga camera po natin. Yung camera na shoot yan, pakipatay na. Yung mga cellphone, pakipatay na po. Wala na pong lalabas. Okay, makakaupo na po tayo. Wala magpipicture habang nag-word of God tayo, ha. Usapan natin yan. Okay? Hindi papasok yung picture ko dyan pagka nag-picture kayo sa akin. Pag-word of God. God-centered living. Yan yung isang dahilan kung bakit. Hallelujah. Tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Amen. Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon sa hapong ito. Tayo po'y lubos na nagpapasalamat mga kapatid. Alas 3 pa dyan. Kasi makagulo naman yung relo natin. Hallelujah. Wala bang pwede magpalit ng relo na yan? Binigyan na natin ang baterya kanina eh. Pasmado pa rin. Nagugutom mga yan. 3:40 na. Hallelujah. Okay? Yan po, yung tema po natin, God-centered living. Hallelujah. Napakahalaga po niyan sa bawat isa po sa atin. Sa mga oras na ito, na tayo pong lahat ay ang Panginoon lamang palagi ang nakasentro sa ating mga buhay. Hindi po ang ating mga sarili. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah. Yan po yung importante, mga kapatid, kasi pagka ang buhay po natin, ang Diyos ang nakasentro sa ating buhay, nakikita po natin kung paano tayo binibless ng ating Panginoon. Total blessing talaga yun, mga kapatid, sa buhay po natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Yes. Kayo po dyan, handa na kayo. Mukhang busy kayo, kanina pa. Mupo na kayo. Wala kayong upuan? Mahirap kayo ng upuan sa labas. Mukhang busy kayo eh. Okay? Hallelujah. Dito sa Book of Genesis, mga kapatid, nakikita po natin ang accounts kung paano i-establish ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan natin kung paano i-establish ng Panginoon ang kanyang mga layunin sa buhay ng sangkatauhan. Hallelujah. Dito, example po, mga kapatid, sa isang account dito ay kay Abraham. Gusto ma-accomplish ang Panginoon through Abraham, hallelujah, mga purposes ng Diyos sa buhay ng mga tao, mga kapatid. At ginamit ng Diyos si Abraham bilang isang butil sa bayan ng Israel, mga kapatid, para may palaganap, hallelujah, sa bayan ng Israel ang mga biyaya at pagpapala na gustong mapangyari ng Panginoon sa bawat tao. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, siya po ang ginamit ng Panginoon. Dito ang focus, mga kapatid ko, sa bagay na ito, mga kapatid, ay ang Diyos. The focus of God's relationship is not on Abraham's walk in God or with God, but rather God accomplishing His purpose through Abraham. So, ang naka-focus dito sa mensahe ito, yung ang Diyos kung paano gagawa sa tao, hindi yung gagawin ng tao para sa Diyos. Dahil natin yun kundi mga kapatid, gusto accomplish ng Diyos yung kanyang purpose, mga kapatid, hallelujah, para
makapabuhay ang isang tao ng isang maayos at magandang buhay sa pamamagitan palagi ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, a God-centered living. Isang buhay na nakasentro palagi sa Diyos. Hallelujah. Less of you and more of Him. Yun po yung ibig sabihin mga kapatid. Ang sarili mo, babawasan mo, at ang Diyos ang idadagdag mo, mga kapatid. Yun yung importante. Na magiging God-centered po tayo. A Christ-centered life, yun yung importante na mapangyari. Kasi pagka nakasentro ang ating buhay sa Panginoong Diyos, mga kapatid, maniwala ka, hallelujah, matututo ka sa lahat ng bagay. Lalago ka sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hallelujah, at makikita mo ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, dito sa buhay po natin. So, the focus, mga kapatid, is in the Bible. Ang Panginoong Diyos, hallelujah, sumulat, mga kapatid ko, ng banal na kasulatan para ang tao hindi maligaw. Kasi marami ngayon, mga kapatid, sinasabi ng tao, kapag hindi po tayo nakafocus, mga kapatid, sa salita ng Diyos, susunod tayo sa mga sinasabi ng tao, maliligaw ka na. Kagaya nga po ng sinabi ng isang pastor, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron pang bababa na tao, mga kapatid ko, galing sa langit at magkukwento na ganito ang langit, ganyan ang langit, mga kapatid ko, o ganyan ang nasa impyerno, mga kapatid, paniniwalaan mo ba? Hallelujah. Yun yun. Marami ka agad naniniwala sa sabi-sabi. So, ang naniniwala sa sabi-sabi, wala alam. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. You have to focus on what is written. Tingnan nyo mga kapatid ko. Nung kinausap ng Panginoon, hallelujah, si Satanas mga kapatid, at tinukso ni Satanas ang Panginoon, anong sabi niya? Sige nga, kung ikaw ang Diyos, gawin mo ang bato ito ng tinapay. Bakit hindi sinagot ng Panginoon, mga kapatid ko, ng diretsuhan ang si Satanas? At sinabi niya, nasusulat. Nasusulat talaga. Hindi pwedeng gawin ang bato ng tinapay. Wala ka makita na bato ginawang tinapay, mga kapatid. Pero kung sinabi siguro ni Satanas, sige nga, buhay mo yung patay, kayong buhay ng Panginoon. Bakit? Meron siyang binuhay. Prueba, ang Bible, si Lazaro binuhay niya mula sa mga patay. Amen? So, ibig sabihin, nasusulat daw. Kaya sinasagot palagi ng Panginoon na susulat, mga kapatid. So, anong purpose ng Panginoon, mga kapatid ko, sa mga bagay na ito? Hallelujah. Na ang nais ng Panginoon, nakafocus tayo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Marami kasi mga kapatid nagsasabi, marami kasi mga deceptions, marami kasi mga kapatid kung marinig ang kwento, marinig mo ang kwento, ang kapitbahay mo mga kapatid, nagkukwento mga kapatid ko, hallelujah, laban against mga kapatid sa will ng Panginoon. Pag naniwala ka mga kapatid, wala kang bayad sa sarili. Kasi hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kailan a God-centered life, mga kapatid, susundin mo ang Diyos kasi siya ang Diyos mo. Siya ang pinaglilingkuran mo. Iyon ang ipapamuhay mo talaga ang mga sinasabi ng ating Diyos sa buhay. Amen! Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Pangalawa, isa mga kapatid, dito ay pinapakita ng Panginoon kung ano yung God-centeredness or self-centeredness, mga kapatid. Ipinapakita yung magkalaban ito Magkalaban ito, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng God-centeredness, siyang nasusunod, mga kapatid. Ang self-centered, ikaw ang nasusunod. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mo, ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Hindi ang Diyos ang nasusunod. Amen? Ang God-centered life, ang Diyos ang nasusunod. Hindi ikaw ang masusunod sa buhay mo. Wala kang pakialam sa sarili mo. Dahil kung ang Diyos ang nasa iyo, ang Diyos ang nasusunod sa iyo. Amen? Papalapakan natin si Lord, mga kapatid. Ngayon po natin mawawaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan nyo, mga kapatid ko, kung paano gustong ipakita ng Diyos ang kanyang purpose, mga kapatid, sa buhay ng tao. Hallelujah. Sa panahon, mga kapatid ko, ni Adan at saka ni Eva, inilagay siya sa paraiso, mga kapatid. Inilagay siya. Anong sabi ng Panginoon kay Adan at Eva? Adan, Eva, lahat ng makikita mo, sa'yo yan. Lahat ng mahawakan mo, iyo yan. Lahat ng mga pagpapala dyan, sa inyong pag-aari yan. Pero, itong isang punong ito, huwag na huwag niyong pakialaman. Dahil pagka pinakialaman ninyo, yari ka. Ang problema, mga kapatid, curious yung tao Bakit? Anong meron dyan? Anong
Anong mayroon dyan? Tingnan mo yung bata, sabihan mo yung bata, huwag kang pumunta dyan, pupunta talaga. Sabi mo, pumunta ka, hindi pupunta. O, di ba? Baliktad. Na, huwag kang umakyat, aakyat yan! Ano kasing meron dyan? Kaya nga, pagka nagano ka sa mga bata, huwag mo na lang sabihin na, huwag kang umakyat dyan, aakyat sila. Sabi na lang umakyat. Eh, meron mga isip bata. Yes. Hello? Curious. Amen. Ha? So yun yung isang bagay, mga kapatid. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Adan kay Eva, huwag niyong pakialaman yan, eh pinakialaman nila. Isipin mo, naniwala sila, kausap nila ahas. Hindi daw. Kung pinaniwala nila, nagpapaniwala kasi. Bakit? Hindi kasi sila God-centered life. Nagpapaniwala sa ikaw, kakausapin ka ng buhaya, susunod ka? Buhaya kausap. Ahas ang kausap, naniwala. Ang naniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili nila. Amen. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi nangyari sa kanila, mga kapatid. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, sa buhay ng isang tao, siyang masunod. Hindi ikaw. Siyang masunod sa layunin niya. Siyang masunod sa purpose niya, mga kapatid ko. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging makasarili. Kundi siya ang masusunod sa buhay natin. Sometimes sa buhay natin, kung bakit, mga kapatid, dumarating yung problema sa buhay natin. Kasi kung minsan, makasarili daw yung tao. Siya kasi ang nasusunod sa sarili niya. Siya yung may schedule sa sarili niya. Siya yung may gusto sa sarili niya. Ayaw niyang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pagsunod kasi importante. Yes. Ha? Pagka ang tao hindi sumusunod, mga kapatid ko, sa harapan ng Diyos, doon dumarating ang problema. Yes, amen. Hello? Magkakaproblema ba tayo kung susunod tayo sa Diyos? No, sir. Sa bawat pagsunod mo, may kakibat na pagpapala ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, sumunod lang daw tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi daw tayo pwedeng mamuhay sa ating sarili, mga kapatid. Eh si Adan at si Eva, namuhay sila sa kanilang sarili sa kabila ng lahat ng mga pagpapala, mga kapatid, na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pero sinubukan pa rin nila yung awal. Sinubukan pa rin nila kainin yung prutas, mga kapatid. Ayun, nagkaloko-loko ang buhay nila. Eh anong sabi ng Panginoon kay Eva? Dahil ikaw nalukso sa lalaki ito, pag nanganak ka, hindi ka ngingiti. Amen. Walang babae ngayon kahit painless. Pagkatapos manganak, aray ang sakit. Walang painless, albularyo, kumadro na. Ako ang sakit, mga kapatid. Ayaw ko na! Pero hindi na ako ulit. Nakasampo. Di ba? Yun, sinabi ng Bible eh. Sabi naman kay Adan, ikaw Adan, dahil sumuway ka, at sinunod mo ang babae ito, bawat kakainin mo, pagpapawisan mo. Kahit kung magnanakaw, hindi pa pinagpawisan magnanakaw? Bakit bahay, hindi pinagpapawisan? Pinagpawisan para ipakain niya sa pamilya niya. Lahat ngayon, nakakainin, pagpapawisan mo, walang hindi pinapawisan. Yung ahas naman, tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, biblical talaga eh. Ang sabi ng Panginoon sa ahas, ikaw ahas, sa sino mang makakakita sa iyo, unang titik-tikin yung ulo mo. O pag nakita ka ng ahas, anong pinapalo mo? Buntot? Hindi, ulo. Dinudurog mo talaga yung ulo. Bakit? Kasi yung ulo, nandun sa ulo yung kamanda. Amen. Biblical. Yes. Amen. Amen. Walang namamalo ng ahas sa buntot pinalo. Pag pinalo mo sa buntot, gagano na yung ka. Kaya nga stick eh, gumagano eh. Kaya ulo talaga, mga kapatid, ang dinudurog. Everybody say amen? Kaya nga nung inilagay, mga kapatid ko, si Adan at si Eva, napakaganda ng plano ng Diyos sa kanila. Kaya lang nung sumuway, mga kapatid, hallelujah. Kaya dito, ipinapakita ng Panginoon kung yung essence ng salvation. The essence of salvation is the denial of self. Amen. Itanggi mo ang sarili mo. Amen. Pag walang self-denial, mga kapatid ko, yun ang problema sa buhay ng isang tao. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nagkaroon tayo Yung mga nakarangin ko, di ako pinagpawisan na. Hallelujah. Yang ko na, pinagpawisan ako. Everybody say amen.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung isa, mga kapatid. The essence of salvation is the self-denial. Paglimot talaga sa sarili, mga kapatid.